step. Pag nakasunod dyan. Okay? Unahin natin yung alert phase. Dapat kasi organisado ang ating respondent. Okay? Bakit kailangan organisado? Para hindi tayo labo-labo. Pag labo-labo, mataas ang risk na may mapahamak or merong mamatay. Kaya dapat organize tayo. Kaya tinuturo namin to, yung emergency response procedure, para lahat kayo, lahat ng kumpanya na napuntahan namin, pare-parehas ng galaw during emergency. Okay? By doing that, nami-minimize natin yung mga casualty. Okay? Kasi bakit? Ano bang priority natin? Ang isuran, buhay. Diba? As much as possible, lahat maging ligtas. So, alert phase, unang-unang gagawin pag merong sunog. Call for help. Paano kayo hihingi ng tulong? By sounding the alarm. Okay? May mga manual call points tayo. Nasaan ang pinakamalapit na manual call points dito? Ayun. Saan yung susunod? Doon sa kabila siguro, di ba? Okay. So, depende sa manufacturer. Yung manufacturer nyo, kagaya dito, pinipindot. Okay? Yung iba kasi, merong glass na binabasag, saka ano palang ma-activate. Yung iba naman, walang glass pero hinihila pababa. Okay? Depende. Pero tatlo lang naman yun. Yung iba pinipindot, yung iba hinihila, yung binabasag. Okay? Pero ang unang-una mong gagawin talaga, pag nagkaroon ng sunog, is to call for help. Call for help by activating the alarm. Okay? Sunod, inform the surroundings. Yung mga kasama mo. Kasi minsan yung alarm, reality-wise, hindi lahat ng alarm system functional. May mga alarm talaga na hindi naaabot yung ibang area. Okay? Inform mo yung mga, sino yung inform mo? Si building admin, si security, na merong emergency. Okay? Call for help pa rin. Inform mo sila. Pag nasabi mo ng alarm, inform mo yung security, inform mo yung admin, paano yun? Paano kayo nag-inform mo security dito? May mga radyo, di ba? Yung supervisor natin. May mga radyo ba yung mga visor natin dito? Yan. Wala. Or kung wala talaga, cellphone, pwede nyo tawagan si sir. Di ba? May contact number kayo niya or yung supervisor mo. Yun ang muna nyo gagawin. Sunod, tumawag sa fire station. Tawagan nyo kami. Okay? So, tawag kayo sa emergency hotline ni BFP. Okay? So, paano kayo tatawag? Alam nyo dapat yung contact number natin. So, paano ba? Yan. Nag-save nyo na yan dapat ha. Yung mga naka-attend last year, dapat na-save nyo na itong contact number natin. Okay? Yung mga ngayon pa lang nakapag-attend, pwede nyo picturean, tapos mamaya save nyo sa phone book nyo. Okay? Tatawag kayo sa bumbero. Sound nyo yung alarm, inform nyo yung building, tawag kayo sa amin. Okay? So, pag tumawag kayo sa amin, anong information yung hinihingi natin or kailangan yung sabihin pag nagre-report kayo ng sunog? Pangalan nyo, pag cellphone yung gamit nyo, automatic yung phone number nagre-register naman. Okay? Pero pag sa landline kayo tumawag, siyempre, kailangan mong sabihin yung number na gamit mo. Pero ang pinakamabilis dyan, name mo, emergency, tsaka yung address. Okay? At pag medyo liblib or hindi kilala yung lugar, yung nearest landmark. Pero dito naman sa area nyo, pag sinabi nyo market, alam na namin yan. Okay? Sabihin nyo na lang siguro kung anong specific floor kayo nandoon. Okay? So less than 1 minute, kaya-kaya nyo i-dictate yung mga information
information na yan. So, kailangan tandaan nyo. Okay? Kaya tinuturo namin to. Para pag may nag-report sa amin, mabilis yung usapan at precise yung information na naibigay. Merong address, merong caller, at saka kung ano type of emergency. Okay? Pag 911 kasi tinawagan nyo, may sasagot naman dyan per operator. Kaso, yung binigay nyo information, itatawag din nila sa akin. Diba? So, hahaba yung usapan. So, kailangan talaga tumirekta kayo sa amin. Kasi nga, babalik tayo sa katangian ng apoy, mabilis. Diba? Madilim, mainit, at makakamatay. Pag hinayaan natin. So, importante yung oras, you need to report it directly sa aming hotline. Okay? Ang pinakamalapit na responder sa inyo dito is yung Station 8 at saka Station 9. Yun nandito sa may West Repo at saka yung nasa Quasay, nasa C5. Yun ang pinakamalapit na fire station namin. So, outside Taguig, kung naninirahan ka sa Materos, Pasig, Marikina, Mandaluyong, San Juan, Quezon City, tapos doon nangyari yung apoy o yung sunog, ito yung tatawagan mo, contact numbers nila. Picturean nyo na lang. Okay? Okay na? Okay? Malabo. Pwede nyo i-search to sa Facebook. Makikita nyo yung mga Facebook page ng mga bawat city. Pero yan. Tapos nandun yung contact numbers nila. Gagawin mo sa alert phase. Tatlo yun. Call for help, di ba? Ano unang gagawin mo? Anong pipindutin mo? Alarm. Next. Sino i-inform mo? Admin. O yung superior mo. Next. Tawag ng bumbero. Tatlo lang, di ba? Tatlo lang. Meron ba doon nakalagay mag-FB live? Wala, di ba? Pero madalas natin nakikita ganun ang ginagawa, di ba? Doon tatawag, nasa na yung mga bumbero? Ang bumbero dito, pero nakalive siya. Nakaka-bad trip minsan. Pag ikaw yung nanonood, mapapatanong kayo, tumawag ka na ba sa bumbero bago ka nag-live? No? Doon kami madalas mabash pag naka-live na sila. Wala pa rin bumbero dito, wala pa rin bumbero. Pero pag nag-comment ka, tumawag ka na ba sa bumbero? Hindi pa ako tumawag sa bumbero, pero wala pa rin bumbero dito. Paano nga naman kami darating? Hindi pa naman pala kami tinawagan. Diba? So kami, naghihintay lang kami, hindi kami pwedeng mauna sa sunog. Okay? Walang ganun. Wala pang nangyari na nauna kami sa sunog. Lagi kami talagang, pag may sunog na, doon pala kami darating. Okay? So kailangan tawagan nyo kami. Okay? Kaya namin binibigay yung contact number namin para tawagan nyo kami. Okay? Sunod sa action phase, susunod yung dry chemical na fire extinguisher. Anong uri ng apoy? A, B, at saka C. Okay? Yung mga ordinary combustible materials, flammable liquids, at saka electricals. Pwede yun. Okay? Yung class A. C, dry chemical. Susunod, meron tayong tinatawag na HCFC or hydrochlorofluorocarbon na fire extinguisher or green agent. Yan yung mga green. Kagaya nito. Saan effective ang green? Effective din siya sa class A, class B, at saka class A. Pero anong kaibahan niya sa class dun sa pula? Yung chemical ni green, ganito lang ang binubuga. Concentrated doon sa apoy. Hindi kumakalat kung saan-saan. Kaya siya clean agent. Pag binuga mo to, itong ganitong uri ng extinguisher, parang acetone yung chemical niya,
tumama dito sa laptop, doon lang talaga yun. Hindi kumakalat yung chemical, mag-evaporate agad. Okay? Pero nakakapatay na apoy. Okay? So kaya maganda siya gamitin sa loob. Kasi pag yung pula at ginamit mo sa loob, mapapatay naman yung apoy, tama yun. Okay? Effective siya. Kaso, problema mo yung kalat. Yung kalat, tapos kung saan tumapon yung mga powder na yan, for example, ang nasusunog, ito, tatapon yung chemical dito, masisira na rin ito. Eh, hindi mo makakontrol kung saan siya pumunta. Kaya ang nire-recommend, usually, sa loob, is yung mga green. Okay? Kasi nga, para maprotektahan at ma-minimize yung damage. Okay? Pero kung gusto nyo pula, okay lang din naman. Kaya lang, pag nagkasunog, ginamit mo lang sa loob, lalaki kasi yung damage. Okay? Effective sa tatlong uri ng apoy, A, B, at C. Okay? Meron din tayong CO2 na fire extinguisher. Yung CO2, less common na ito kasi effective lang siya sa class B at saka class D na apoy. Class B, yung mga flame of